Nababaliw ka na ba, inay? Saan mo naman dinala yung mabaho mong botas na may bahid ng dugo? Anong karapatan mong pumasok dito? Ang daming kaibigan ko. Nakakahiya. Mag-alaga ka na lang ng apo mo. Huwag kang magpakagulo dito. Sa ilalim ng napakagarang chandelier, isang batang babae na nakasuot ng damit na nagkakahalaga ng daang-daang libong piso ang sumisigaw sa matalim na tinig. Sa harapan niya, nakatayo ang isang matandang babae na may mantsa ng dugo sa kanyang bota. Naka-uniforme siya ng trabaho sa palengke at sa kanyang mga kulubot na mukha, kitang-kita ang bakas ng luha na hindi pa natutuyo. Jesusa, si Jico, nakikipaglaban sa kamatayan sa operating room. Paano ako tatawa at maglalasing dito? Ang piging na ito, ginanap sa pera na sana ay gagamitin para sa ikabubuhay ng asawa ko. Nanginginig ang boses ng matanda. Iyon ay isang matinding sigaw, puno ng desesperasyon, na tanging ang taong buong buhay na nagsikap ang makakagawa. Sa sandaling iyon, ang klasikong musikang pumupuno sa lobby ng hotel ay biglang naputol. Tumigil ang bulungan ng mga tao at tila nagyelo ang hangin sa paligid. At pagkatapos, isang malakas na tunog ang pumunit sa katahimikan. Pak! Isang matalim at malupit na tunog. Namula ang pisngi ng matanda. Sino ka para magbigay ng payo? Buhay niya yan. Wala akong pakialam. Kapag nagpakita ka pa sa harapan ko, sisiguraduhin kong hindi ka na makakalabas ng buo. Mga security guard, palayasin niyo ang matandang ito. Hindi man lang kumurap ang manugang matapos sampalin ng biyenan. Sa halip, pinagpag niya ang kanyang palad na tila nandidiri habang nag-iingay ang kanyang ilong. Ang kanyang mga kaibigan sa paligid ay nagtawanan at nag-ingay habang nagmamadaling dumating ang mga security guard at pinalibutan ang matanda. Dahan-dahang itinaas ng matandang itinulak sa sahig ang kanyang ulo. Nag-iba ang tingin niya. Iyon ay tingin ng isang taong buong buhay na nagtiis, ng isang taong nagpasya na hindi na magtitiis pa. Habang pinupunasan ang dumudugong labi sa likod ng kanyang kamay, inilabas niya mula sa kanyang bulsa ang isang lumang folder phone. Sa loob niya, isang monologo ang naganap. Tama, sa halimaw na nagpabaya sa kanyang pagkatao, ang awa ay magiging isang kalabisan. Mahigit 30 taon akong humawak ng itak para protektahan ang aking anak, hindi para pakainin ang mga linta na ito. Ting! Ang tunog ng pagdial ng numero ay umalingaw-ngaw sa tahimik na lobby. At isang salita ang lumabas sa labi ng matanda. Mang Ramon, ako ito. Ipatupad mo na ang plano. Ngayon din. Hindi ba makikita ng mga pesting yan? Ang bawat isa, maging ang sapatos, ay nakapangalan sa akin. Kaya't bawiin mo ang lahat. Huwag kang magtira ng kahit na isang hibla. Paalisin mo na ang mga maruming taong ito sa hotel ko. Ito ay isang mababa at malamig na boses. Mahirap paniwalaan na ito ay boses ng matandang nasampal at nagumon sa sahig kanina lang. Mayroon itong kapangyarihan na tanging ang taong namuno sa isang malaking imperyo sa loob ng maraming dekada ang makakagawa. Sino ba talaga ang matandang ito? At paano niya kayang baliktarin ang lahat sa isang tawag lang? Bakit nagdaos ng piging ang manugang habang ang kanyang asawa ay nakikipaglaban sa kamatayan? Ang kwento ngayon ay hindi isang ordinaryong kwento ng paghihiganti. Ito ay isang epiko na nagtuturo ng pagiging higpit ng isang ina at isang paghuhukom ng langit para sa mga hayop na nagbalatkayo bilang tao. Kung sasamahan ninyo ako hanggang sa huli, ang lahat ng katotohanan ay malalantad. Pakiclick ang subscribe at like, manatiling malusog at masaya. Ako po si Aling Corazon, 68 taong gulang. Kilala lang ako ng mga tao bilang ang lola na naghihiwa ng karne sa pamilihan ng Balintawak. Naging pang-araw-araw kong gawain ang gumising ng 3:00 ng madaling araw at magtungo sa palengke. Hawak ko ang aking lumang itak na kasama ko ng mahigit 30 taon at ang buong katawan ko ay amoy dugo ng baka at baboy. Ang aking botas ay laging mansado ng dugo at ang taba ng karne sa ilalim ng aking kuko ay hindi mawala kahit gaano pa kahusay hugasan. Karamihan sa mga taong unang nakakita sa akin ay tumatakip ng ilong o kumukutitap ng noo. Natural lang iyon. Sino ba ang magbibigay pansin sa isang matandang tulad nito? Ngunit ang tao ay hindi dapat hatulan sa panlabas na anyo lamang. Ako mismo ang patunay niyan. Alam niyo ba ang pamilihan ng Balintawak? Ito ang isa sa pinakamalaking wholesale market ng karne sa Pilipinas. Tuwing madaling araw, dumarating ang mga truck mula sa iba't ibang parte ng bansa at binubuhat ang mga kinatay na baka at baboy. Sa gitna ng gulo, humawak ako ng itak ng halos 50 taon. Nang magsimula ako sa trabahong ito, ako ay isang dalaga na wala pang 20 taong gulang. Dahil sa kahirapan sa probinsya, nagmadali akong umakyat sa Maynila
at ang balintawak ang tumanggap sa akin. Sa simula, nagsimula ako sa paggawa ng mumunting trabaho tulad ng pagdadala ng karne. Buong araw, tumatakbo ako mula madaling araw hanggang gabi. Pasa ng mga karkas na halos kasing bigat ko. Ang aking mga kamay ay hiwa-hiwa at dumudugo at ang aking likod ay tila mababali. Ngunit hindi ako makatigil. Iyon lang ang paraan upang mabuhay ako. Sa paglipas ng panahon, lalo akong gumaling. Nagkaroon ako ng mata para makita ang kalidad ng karne at tumaas ang galing ko sa paghihiwa. Sa isang punto, nagsimula na akong hanapin ng mga tao. Iba ang hiwa ni Aling Cora, masarap. Walang makakatalo sa galing ng itak ni Aling Cora sa balintawak. Kumalat ang ganoong usapan. Ginawa kong hakbang ang reputasyong iyon upang makapag-ipon ng kaunting pera. Mula sa mga sentimo na inipon ko, nakabili ako ng isang maliit na tindahan at naging 2 at naging 4. Ang akala ng mga tao, ako ay isang masipag at matapat na tindera lang sa palengke. Hindi sila nagkakamali. Masipag at matapat talaga ako. Ngunit may isang bagay silang hindi alam. Kung saan napupunta ang pera na kinikita ko. Ang pera na kinita ko sa loob ng 60 taon, sa paggising tuwing madaling araw, ay ibinuhos ko lahat sa real estate. Sa simula, nagsimula ako sa isang lumang tindahan malapit sa Balintawak. Tinuon ko ang aking tainga sa mga balita tungkol sa redevelopment at dahan-dahan akong bumili ng mga lumang gusali na hindi pinapansin ng iba. Kapag bumibili ako ng gusali, tinitingnan ako ng mga real estate broker na may pagtataka. Isang matandang nakasuot ng botas at may delantal na may mancha ng dugo, pumipirma sa kontrata na nagkakahalaga ng milyon-milyong piso ay tiyak na nakakagulat. Ngunit wala akong pakialam. Wala akong oras para mag-alala tungkol sa tingin ng mga tao. Isang bagay lang ang nasa isip ko, maging isang matatag na pader para sa aking anak. Iyon lang ang pinilit kong isipin. Ngayon, itatala ko ang mga ari-arian na nakapangalan sa akin. 2 office building sa gitna ng Makati CBD, 3 commercial building sa Katipunan, at pati na rin ang The Azure Grand Resort and Hotel na magiging lugar ng kuwento ngayon. Konserbatibong tantya, aabot ito sa daang-daang bilyong piso. Siyempre, iilan lang ang nakakaalam ng katotohanan ito. Tanging si Mang Ramon, ang aking kanang kamay, at ilang malalapit na tao lang. Maging ang aking anak na si Jico ay hindi alam. Hindi ko ipinaalam. Mas tumpak na sabihin, bakit? Simple lang ang dahilan. Ayoko maging pabigat sa aking anak. Akala ko, kung malalaman niya na mayroon akong kayamanan, baka mabigatan siya. Ang nanay ko ay nagpakahirap para kitain ang perang iyan. Paano ko ito wewelduhin? Nag-aalala ako na baka hindi niya mabuhay ang sarili niyang buhay. Kaya't nagtago ako ng buong buhay. Sa harap ng aking anak, ako ay isang matandang ina lang na nagbebenta ng karne sa palengke. Ang allowance na ibibigay ko sa aking mga apo ay sadyang ilang 1,000 peso bill lang na gusot. Gusto ko sanang bigyan ng marami, pero pinipigilan ko ang sarili ko. Baka kasi maghinala siya. Kapag bumibisita ako sa bahay ng aking anak tuwing holiday, nagdadala lang ako ng isang kahon ng prutas na binili ko sa palengke. Okay lang sa akin kahit magreklamo ang aking manugang. Mas malaya ang aking anak kung mas mukha akong walang halaga. Iyon ang paraan ko ng pagmamahal. Ang tahimik na pagmamasid sa likod at ang pagkawala ng aking presensya maliban kung kailangan. Iyon ang pinaniniwalaan kong pinakamahusay na magagawa ko bilang isang ina. Ngunit, hindi laging nangyayari ang mga bagay ayon sa gusto natin. Kahit gaano ko pa itago ang aking pagkatao, ang bakas ng pera ay naiwan sa kung saan. Ang problema ay ang aking manugang, si Sofia Fia Ramirez. Ang babaeng iyon ay may matalas na pangamoy. Matindi ang kakayahan niyang makaamoy ng pera, masasabi ko. Nang unang dinala ni Jico si Fia, mayroon akong masamang kutob. May naramdaman ako sa kanyang tingin. Hindi iyon tingin ng pagmamahal sa aking anak, kundi tingin ng pagtantiya. Ngunit, dahil masaya ang aking anak, ano pa ang magagawa ko? Nanahimik ako. Akala ko, tungkulin ng isang ina na igalang ang desisyon ng kanyang anak. Sa simula ng kanilang kasal, si Fia ay nagpanggap na mahinhin. Magalang siyang bumabati sa akin, ang kanyang biyenan, at siya mismo ang nagluluto tuwing holiday. Siyempre, alam ko na iyon ay pag-arte. Ang mga mata ng babaeng iyon ay laging naghahanap ng isang bagay, tulad ng isang hayop na naghahanap ng biktima. Nagpanggap akong walang alam. Kung maghinala ako sa aking manugang ng walang ebidensya, ang aking anak lang ang mahihirapan. Pinaubaya ko na lang sa oras na baka magbago siya o baka maging matino siya kapag nagkaanak sila. Isang inosenteng pag-iisip.
Ang kalikasan ng tao ay hindi ganoon kadali magbago. Nagsimula ang pagbabago 3 taon pagkatapos ng kanilang kasal. Dahan-dahang lumabas ang tunay na kulay ni Fia. Sa simula, maliliit na bagay lang. Kapag bumibisita ako sa bahay ng aking anak, nagpapakita siya ng hindi pagkatuwa. Magalang lang siyang bumabati at itinapon niya sa sulok ang mga regalo ko. Pero nagtiis ako. Sa pananaw ng mga kabataan, baka hindi nila gusto ang pagbisita ng biyenan. Naalala ko rin noong bata pa ako. Kinakabahan ako kapag dumarating ang aking biyenan. Noong una, hindi ko lang pinansin. Ang problema, iyon ay simula pa lang. Isang araw. Pagkatapos kong magtrabaho sa palengke, dumaan ako sa bahay ng aking anak. Bumili ako ng cake dahil gusto kong makita ang mukha ng aking apo. Nag-doorbell ako at nang bumukas ang pinto, sumimangot agad si Fia. "Inay, bakit bigla kayong dumating?" Ang boses niya ay puno ng inis, hindi ng pagbati. Ngumiti ako at sumagot. "Gusto ko lang makita ang apo ko. Bumili ako ng cake, kainin natin." Pagkatapos, humakbang pa atras si Fia habang nakatakip ang ilong at ang salitang binitawan niya ay tumatatak pa rin sa aking tainga hanggang ngayon. "Inay, hindi niyo ba pwedeng palitan muna yang damit niyo? Sobrang baho ng karne, baka kumalat sa bahay. Hindi maganda para sa bata." Sa sandaling iyon, tila gumuho ang aking dibdib. Totoong amoy karne ang katawan ko. Natural lang iyon dahil nagtatrabaho ako sa palengke ng halos 50 taon. Ngunit, iyon ba ay isang bagay na nakakahiya? Dahil sa amoy na iyon, napalaki ko ang aking anak. Sa kamay na mabaho ng dugo, kinita ko ang tuition ng aking anak at isinuot ko ang damit na amoy palengke sa graduation ng aking anak. Ngunit itinuturing ng aking manugang ang amoy na iyon na parang kasalanan. Wala akong sinabi at tumalikod. Sumara ang pinto sa likuran ko ng malakas. Ang cake na dinala ko ay itinapon ko sa basurahan. Umiyak ako noong gabing iyon. Hindi dahil sa kalungkutan, kundi dahil sa galit. Ano bang pagkakamali ang ginawa ko sa aking anak para danasin ko ang kahihiyan na ito? Hindi tumigil ang aking luha sa pag-iisip niyon. Pagkatapos ng pangyayaring iyon, lalo pang nagbago ang ugali ni Fia. Kapag tumatawag ako, hindi niya sinasagot. Kapag nagte-text ako, hindi niya binabasa. Kapag tinatawagan ko ang aking anak, pinapatay niya agad ang tawag kung nandoon si Fia. Hindi niya ako inanyayahan tuwing holiday. Kapag sinabi ng aking anak na dadalhin niya ako, nagbibigay si Fia ng iba't ibang excuse. Pupunta ang mga magulang ko. Masyadong maliit ang bahay. May sakit ang bata. Iba't ibang dahilan tuwing holiday. Sinasabi ko sa kanya na okay lang at naiintindihan ko. Ayoko kasing mahirapan ang aking anak. Mag-isa akong nagdaos ng holiday sa palengke. Nagluluto ng instant noodles sa walang laman na tindahan. Ngunit may mas mahirap pa doon. Ang panlalait ni Fia ay kaya ko pang tiisin. Kaya kong tiisin iyon kung magtitiis pa ako ng kaunti. Ang problema, nagsimula siyang sumipsip ng aking pera. Hindi ko alam kung paano niya nalaman. Siguro, tiningnan niya ang bank statement ko nang hindi alam ng aking anak o baka may nagsabi sa kanya. Basta, nalaman ni Fia na ang kanyang biyenan ay mayaman pala kaysa sa inaakala niya. Muli siyang nagbago ng ugali. Bigla siyang sumasagot sa tawag at minsan, inaanyayahan niya akong pumunta sa bahay. Nag-akala akong nagbago na siya. Nag-asa ako, magiging maayos na kaya ang lahat? Magiging tunay na pamilya na kaya kami? Mali ako. May ibang dahilan kung bakit niya ako tinawag. Kailangan niya ng pera. Inay, medyo mahirap po ang buhay namin ngayon. Hindi sapat ang sahod ni Jico para sa pang-araw-araw na gastos. Kailangan ko pang bayaran ang tuition ng bata at ang loan interest namin. Baka pwede po ninyo kaming tulungan? Siyempre, tumulong ako. Anak ko ang nahihirapan. Paano ko siya hindi tutulungan? Sa simula, ilang libong piso lang para sa tuition at pang-araw-araw na gastos. Malugod akong nagbigay. Iyon ang simula. Nang bigyan ko siya ng pera ng isang beses, lalo siyang humihingi. Kailangan naming palitan ang kotse. Gusto naming magbakasyon. Gusto naming mag-aral sa ibang bansa ang bata. Iba't iba ang dahilan. Halos lahat ng hiling niya, ginawa ko. Bakit ko pa iipunin ang pera na kinita ko para lang sa ikabubuti ng aking anak? Ang problema, kung saan ginagastos ni Fia ang pera. Sinabi niya na para sa tuition o pang-araw-araw na gastos, ngunit sa katunayan, iba ang ginamit niya. Designer bags, mamahaling cosmetics, pagbabakasyon sa ibang bansa. Walang katapusan ang luho ni Fia. Nawalan ako ng imik nang makita ko siyang ipinagmamalaki sa Instagram ang designer bag na binili niya sa pera na galing sa akin. Pero nagtiis ako.
Bata pa siya, baka ganoon talaga ang mga kabataan. Pinakalma ko ang sarili ko. Ngunit may mas malaking problema pa. Hindi lang si Fia ang gumagastos. Maging ang kanyang mga magulang ay sumisipsip ng aking pera. Ang tatay ni Fia ay nagpapatakbo ng isang maliit na pabrika. Mas tamang sabihin na sinisira niya ito. Isang taong walang kakayahan sa negosyo, ngunit puno ng kapalaluan at nalulunod sa utang. Nang unang banggitin ni Fia ang tungkol doon, nag-aakala akong totoo ang sinasabi niya. Inay, nahihirapan po ang negosyo ng tatay. Kung makakakuha po siya ng investment, baka makabangon ulit siya. Kung makakabangon po si tatay, gagaan din ang buhay namin. Nag-isip ako. Sa katunayan, wala akong obligasyon na alagaan ang sitwasyon ng pamilya ni Fia. Ngunit, sa pag-iisip sa aking anak, hindi ko ito pwedeng balewalain. Kung babagsak ang in-laws ko, ang aking anak ang maapektuhan. Sa huli, pinahiram ko ng pera. Hindi, binigay ko lang. Ako ang nagbayad sa utang ng tatay ni Fia at nagbigay din ako ng pondo para sa pagpapatakbo ng pabrika. Kung tititingnan sa halaga, aabot ito sa milyon-milyong piso. Hindi iyon malaking halaga sa akin, ngunit nang hinayang pa rin ako. Nag-aalala ako na baka hindi iyon magamit ng maayos. Tama nga, ang tatay ni Fia ay nagbayad lang ng utang sa aking pera. At ang negosyo ay nananatiling magulo. Ngunit hindi man lang siya nagpasalamat. Sa halip, kumilos siya na parang natural lang. Natural lang na tulungan ako dahil magbalai kami. Ganoon ang kanyang pananaw. Unti-unti akong napagod. Ang problema sa pera ay problema, ngunit mas mabigat ang nararamdaman ko. Ano ba talaga ang ginagawa ko? Naramdaman ko ang pagkawalang silbi. Nagsikap ba ako ng buong buhay para lang tratuhin ng ganito? Nagtiis ako para sa aking anak. Pero alam ba ng aking anak ang sitwasyon na ito? Ang mga ideyang iyon ay hindi umalis sa aking isip, ngunit nanahimik ako. Hindi ko kayang sabihin sa aking anak, ang asawa mo ay ganitong tao. Ang biyenan mo ay isang linta. Paano ko iyon sasabihin? Masasaktan lang ang aking anak. Sigurado iyon. Nagpasya akong lunukin na lang mag-isa dahil ako ay isang ina. Ang isang ina ay karaniwang ang naglulunok ng lahat para sa kanyang anak. Ilang taon ang lumipas. Ako ay naghihiwa pa rin ng karne tuwing madaling araw at si Fia ay patuloy na nagpapalabas ng luho sa aking pera. Hindi nagbago ang sitwasyon. Hindi, mas lumala pa. Lalo pang naging halata ang panlalait ni Fia. Kapag pumupunta ako sa bahay ng aking anak, sinisigurado niya na naka-full blast ang air purifier. Inay, tuwing dumarating kayo, masyadong mabilis madumihan ang filter. Tila kumakapit sa filter ang amoy karne. Ang mga salitang iyon ay sinasabi niya ng walang guilt. Ang pagkain na inihanda ko ay hindi niya ginagalaw at itinatapon. Kapag nagdadala ako ng side dishes na niluto ko, Inay, hindi po hiyang sa panlasa ng bata. Huwag na po kayong mag-abala. At nakita ko ng sarili kong mata na itinatapon niya ang mga ito sa basurahan. Mayroong limitasyon ang pagtitiis. Tao rin ako. Kahit para sa aking anak, kapag paulit-ulit kang ininsulto ng ganito, ang puso mo ay mabibiyak. Unti-unti kong itinigil ang pagbisita sa bahay ng aking anak. Masasaktan lang ako kung pupunta ako. Bihira na lang ako tumawag at nag-iisa na lang ako tuwing holiday sa palengke. Kapag tumatawag ang aking anak, Inay, okay lang ba kayo? Oo, okay lang ako. Iyon lang ang sinasabi ko. Wala na akong masabi pa. Kung sasabihin ko ang aking pinagdadaanan, ang aking anak lang ang mahihirapan at kung magpapanggap akong okay, napapagod na rin ako. Isang araw, nagtatrabaho ako sa palengke tulad ng karaniwan nang tumawag. Ang aking anak, si Jico. Nagtataka ako kung anong nangyari kaya sinagot ko. Ngunit ang boses sa kabilang linya ay hindi ang aking anak. Isang boses ng hindi ko kilalang babae. Kayo po ba ang guardian ni Mr. Jericho de la Cruz? Isinugod po ang inyong anak sa emergency room dahil sa cerebral hemorrhage. Pumunta po kayo sa ospital ngayon din. Sa sandaling iyon, nabitawan ko ang itak na hawak ko. Tila tumigil ang mundo. Cerebral hemorrhage? Ang aking anak ay comatose? Hindi ako makapaniwala. Nagmamadali akong naghubad ng aking delantal at sumakay ng taxi. Hindi ko na napalitan ang aking botas. Habang papunta sa ospital, nanginginig ang buong katawan ko. Sana maging okay siya. Sana buhay siya. Iyon lang ang paulit-ulit kong idinasal. Nang makarating ako sa ospital, si Jico ay nasa operating room na. Ayon sa doktor, iyon ay cerebral hemorrhage dahil sa sobrang pagtatrabaho, overwork. Bumagsak siya bigla matapos magpuyat ng ilang araw sa trabaho. Kung magiging maayos ang operasyon, maaari siyang mabuhay, ngunit sa pinakamasamang sitwasyon, maaari siyang maging brain dead.
Umupo ako sa sahig sa harap ng operating room. Walang lakas ang aking mga binti. Hindi mapigilan ang pag-agos ng luha. Ang katotohanan na maaari akong mamatayan ng anak ay hindi ko matanggap. Ngunit may kakaiba. Sinabi na dinala ang aking anak sa emergency room, ngunit hindi ko makita ang aking manugang, si Fia. Tinanong ko ang nurse, "Nasaan ang manugang ko? Hindi ba siya ang kasama ng anak ko bilang guardian?" Umiling ang nurse. Dumating siya kasama ang pasyente, pero umalis siya pagkatapos magpuno ng ilang forms. May importante raw siyang kailangan gawin? Importante? Ang kanyang asawa ay nakikipaglaban sa kamatayan sa operating room at may importante siyang kailangan gawin? Tinawagan ko si Fia. Tumunog ang ring, ngunit hindi niya sinagot. Tumawag ako ng paulit-ulit, ngunit ganito pa rin. Sa huli, nag-text ako. "Fia, nasaan ka? Si Jico ay inooperahan. Pumunta ka dito agad." Walang sagot. Ang operasyon ay tumagal ng 8 oras. Sa loob ng matagal na oras na iyon, hindi ako gumalaw mula sa harap ng operating room. Hindi ako pumunta sa restroom at hindi ako uminom ng tubig. Naghintay ako, nakatingin lang sa pinto ng operating room. Sana bumukas ang pinto at lumabas ang doktor at sabihing, "Successful ang operasyon." Iyon lang ang inaasa-asa ko. Ngunit may ibang nangyari bago bumukas ang pinto. May notification sa aking phone. Notification iyon sa Instagram. Nag-upload si Fia ng bagong post. Nanginginig ang aking mga kamay habang binuksan ko ang app. Pagkakita ko sa litrato sa screen, hindi ako makapaniwala. Si Fia iyon. Nakasuot ng magarbong damit at may hawak na champagne glass. Ang lugar ay tila isang hotel party. Maraming tao sa paligid at lahat sila ay tumatawa at nagiinom. Binasa ko ang caption ng post, 70th birthday party ni Daddy. Best hotel, best day. Keep healthy always, Daddy. Ang mga hashtag ay puno ng mga salitang family, love, thankful, happy. Hindi ako makapaniwala. Habang ang kanyang asawa ay nakikipaglaban sa kamatayan sa operating room, ang babaeng ito ay nagdaos ng ika-70 na birthday party ng kanyang tatay. Iyon ay birthday party ng in-law na sinusuportahan ko ng pera, ang lintang iyon. Nag-alab ang galit sa akin. Ngunit, mas nauna ang pakiramdam ng kawalan. Tao ba ito? Asawa ba ito? Nagpi-party siya habang ang buhay ng kanyang asawa ay nasa bingit ng kamatayan. Matagal akong nakaupo lang, tulala. Hindi ko alam kung galit ako o malungkot. Naghalo-halo ang lahat ng emosyon at tila naging blanko ang aking isip. Pagkatapos, may isa pang problema. Tumakbo ang nurse sa harap ng operating room. Mukha siyang seryoso. "Guardian po, pasensya na po. Hindi po na-settle ang bayad sa operasyon. Overlimit po ang card na nakaregister. May iba pa po ba kayong paraan ng pagbayad?" Bigla akong tumayo. Overlimit? Bakit naging overlimit ang card ng aking anak? Biglang nagkaisa ang mga puzzle piece sa aking isip. Si Fia ay nagparty at ginastos niya ang lahat ng pera. Sa credit card ng aking anak, nagbook siya ng hotel, bumili ng damit at nagpainom ng champagne. Kaya't wala nang pera para bayaran ang operasyon. Nagngit-ngit ako. Hindi ito ang oras para magalit. Buhay ng aking anak ang nakataya. Inilabas ko ang aking card at binayaran ang operasyon. Hindi iyon maliit na halaga, ngunit wala akong pakialam. Kung ang buhay ng aking anak ang nakataya, ano ang problema sa pera? Pagkatapos kong magbayad, bumalik ako sa harap ng operating room at tiningnan ko ulit ang litrato na in-upload ni Fia. Ang kanyang mukha na tumatawa, ang kanyang itsura habang nagiinom ng champagne. Matagal ko iyong tiningnan. Sa sandaling iyon, nagpasya ako. Hindi na ito pwede. Ang babaeng ito ay hindi pwedeng pabayaan. Ang demonyong ito na nagpiparty sa halaga ng buhay ng aking anak ay dapat parusahan. Natapos ang operasyon. Sa awa ng Diyos, nabuhay ang aking anak. Sinabi ng doktor na kung na-delay lang ng kaunti, talagang mapanganib. Nagpasalamat ako at nagtungo sa Intensive Care Unit, ICU. Sa pagkakita ko sa mukha ng aking anak, muling umagos ang luha. Nakasaksak ang mga tubo sa kanyang katawan at maputla ang mukha niya, ngunit buhay siya. Nagpapasalamat ako sa iyon lang. Mahigpit kong hinawakan ang kamay ng aking anak at bumulong. "Huwag kang mag-alala, protektahan ka ni nanay. Ako na ang bahala sa ahas na iyan sa tabi mo. Gumising ka lang, please." Buong gabing nakahawak sa kamay ng aking anak, hindi ako nakatulog. Ang maputlang mukha ng aking anak na nakikita ko sa likod ng salamin ng ICU ay hindi umalis sa aking paningin. Ang mga makina na nakakabit sa kanyang katawan ay nagbibigay ng regular na signal at ang tunog ay naghalo sa tunog ng aking puso. Buhay siya, humihinga pa rin. Ang katotohanang iyon lang ang nagpigil sa akin na hindi gumuho.
ngunit panandalian lang ang pag-asa. Ang litrato na in-upload ni Fia ay patuloy na nagre-replay sa aking isip. Ang kanyang mukha na tumatawa, ang hashtag na family love, ang kapalaluan na nagparty siya habang ang buhay ng kanyang asawa ay nakataya ay nag-aalab na parang volkano sa loob ko. Sumikat ang araw. Nang ang sinag ng araw ay tumama sa hallway ng ospital, nakapagdesisyon na ako. Hindi na ako dapat magtiis pa. Kung pababayaan ko ang babaeng ito, ang aking anak ay mamamatay. Ang paniniwalang iyon ay kumalat sa buong katawan ko. Tumayo ako mula sa upuan sa harap ng ICU at tiningnan ang labas ng bintana. Ang skyline ng Maynila ay tila malabo at sa kung saan nakatayo ang mga gusali na pagmamay-ari ko. Hindi alam ng mga tao. Ang may-ari ng mga gusaling iyon ay isang matanda na nakasuot ng mantsa-mantsang botas at humahawak ng itak sa palengke. Ngunit, tila oras na para ipaalam ang katotohanan iyon sa mundo, kahit kay Fia at sa mga lintang pamilya niya. Noong hapon na iyon, sa unang pagkakataon, direkta kong kinontak si Fia. Tinanong ko siya kung hindi ba siya pupunta sa ospital. Ang kanyang asawa ay nasa ICU, hindi ba siya bibisita kahit isang beses. Ang boses ni Fia na sumagot sa tawag ay nakakagulat na kalmado. Inay, pagod na po ako dahil sa party kahapon. Bukas na lang po ako pupunta. Tulog naman po si Jico. Ano pa po ba ang magagawa ko kung pupunta ako? Nang marinig ko ang mga salitang iyon, matagal akong hindi nagsalita. Ito ba ay salitang pwedeng lumabas sa bibig ng tao? Ang kanyang asawa ay nasa bingit ng kamatayan at siya ay pagod? Kalmado akong sumagot. Tama. Importante ang katawan mo. Magpahinga ka ng mabuti. Ngunit sa loob ko, nagngit-ngit ako. Pagkatapos ng tawag, kinontak ko si Mang Ramon. Si Mang Ramon ang taong nagmamanage ng aking mga ari-arian. Isang mapagkakatiwala ang tao na kasama ko ng mahigit 30 taon. Si Mang Ramon ay dating nagtatrabaho rin sa Balintawak tulad ko. Tinulungan niya ako nang palakihin ko ang aking negosyo. At ngayon, siya ang nag-aalaga ng aking real estate at investments. Tumawag ako sa kanya at ipinaliwanag ang sitwasyon. Ang pagbagsak ng aking anak at ang paggastos ng manugang ko sa pera para sa operasyon sa party at inutusan ko siyang alamin kung saan ginanap ang party. May naramdaman si Mang Ramon sa aking boses at agad siyang kumilos ng hindi nagtatanong. Pagkatapos ng ilang oras, nagbigay ng report si Mang Ramon. Ang lugar kung saan nagparty si Fia ay the Azure Grand Resort and Hotel. Alam mo ba kung nasaan ang hotel na iyon? Ito ay pagmamay-ari ko. Binili ko iyon 15 taon na ang nakalipas. Siyempre, hindi alam ni Fia ang katotohanan iyon. Ang title ng hotel ay hindi nakapangalan sa akin, kundi sa isang corporation. Kaya't nagparty siya doon ng walang pagdududa. Sa hotel ng kanyang biyenan, sa halaga ng buhay ng kanyang asawa, nagdaos siya ng piging. Ang kabalintunaang iyon ang lalo pang nagpagalit sa akin. Ito ba ay tadhana? Nagbigay ba ang langit ng entablado para sa aking paghihiganti? Iyon ang naisip ko. Inutusan ko si Mang Ramon. Imbestiga ang lahat ng ginastos ng pamilya ni Fia. Ang bayad sa booking ng hotel, ang catering, ang champagne, lahat. At inutusan ko siyang tingnan din ang statement ng corporate card na ginamit ni Fia. May corporate card na nakapangalan sa aking anak. Nakuha iyon mula sa kumpanya na pinapasukan ng aking anak, ngunit ginagamit iyon ni Fia nang walang pahintulot. Ang resulta ng imbestigasyon ay tumagal ng 2 araw. Sa loob ng 2 araw na iyon, nag-alaga ako sa aking anak, nagpapalit-palit sa ospital at palengke. Si Fia ay hindi man lang bumisita sa ospital, walang text, walang tawag, habang ang kanyang asawa ay nakahiga sa ICU. Pagkatapos ng 2 araw, dinala ni Mang Ramon ang report. Habang binabasa ko ang nilalaman, nanginginig ang aking mga kamay. Ang ginastos ni Fia sa loob ng 1 taon ay beyond imagination. Daang-daang libong piso para sa luxury shopping, daang-daang libong piso para sa pagbabakasyon sa ibang bansa, daang-daang libong piso para sa mamahaling restaurant at hotel. Lahat ay binayaran gamit ang card na nakapangalan sa aking anak. Ngunit may mas nakakagulat pa. Mas malaki ang pera na napunta sa pamilya ni Fia, ang pondo para sa pagpapatakbo ng pabrika ng tatay ni Fia, ang bayad para sa cosmetic surgery ng nanay ni Fia, ang tuition ng kapatid ni Fia sa ibang bansa. Ang pera na ibinigay ko para sa aking anak ay napunta lahat sa pamilya ni Fia. Ang pinakakakilig, ang bayad sa party. Alam mo ba kung magkano ang ginastos ni Fia sa ika-70 na birthday party ng kanyang tatay? 700,000 piso. Ang venue rental ng hotel, ang mamahaling catering, ang imported champagne, ang regalo para sa mga bisita.
Ang perang iyon ay kinuha lahat mula sa card ng aking anak. Kaya't hindi na settle ang bayad sa operasyon, ubos na ang limit ng card. Ginastos niya lahat ng credit limit ng kanyang asawa. Wala man lang natira para sa operasyon ng kanyang asawa. Sa pagbabasa ko ng report, tila nagdilim ang aking paningin. Ito ba ay tao? Asawa ba ito? Nagulat ako, lampas na sa galit. Ngunit may mas nakakatakot na katotohanan pa. Maingat na nagbigay ng karagdagang report si Mang Ramon. Presidente, kailangan pa ng verification nito. May impormasyon na nakipagkita ang inyong manugang sa isang divorce lawyer kamakailan. Tila tumigil ang aking puso. Divorce lawyer? Habang ang kanyang asawa ay nasa ICU, naghahanda siya para sa divorce? Nalaman ko kalaunan na si Fia ay nagpaplano na ng divorce bago pa bumagsak ang kanyang asawa. Plano niyang kunin ang lahat ng asset ng kanyang asawa bago makipaghiwalay. Ngunit dahil biglang bumagsak ang kanyang asawa, nagulo ang kanyang plano. Kung mamatay ang kanyang asawa, magiging komplikado ang problema sa inheritance. Sa sandaling iyon, nagkaisa ang lahat ng puzzle. Naunawaan ko kung bakit hindi pumupunta si Fia sa ospital at kung bakit nagmadali siyang magdaos ng party. Ang babaeng iyon ay hindi kailanman nagmahal sa aking anak. Nagpakasal lang siya dahil sa pera. Habang nagtatrabaho ang aking anak at nagbibigay ng pera, nagtiis siya at kapag wala na siyang silbi, itatapon niya. Ngayon na bumagsak ang aking anak at naputol ang pinagkukunan ng pera, nagmamadali siyang mag-divorce. Habang nangyayari iyon, ang ika-70 na birthday party ng kanyang tatay ay isang pagkakataon lang para makapagwaldas siya habang kaya pa. Matagal akong nag-isip, paano ko haharapin ang sitwasyong ito? Maaari ko sanang sabihin lahat sa aking anak. Ngunit, nasa ICU pa rin ang aking anak. Kung marinig niya ang nakakagulat na balita, tiyak na makakaapekto iyon sa kanyang paggaling. Nag-isip akong magreklamo sa pulis. Ngunit ang ginawa ni Fia ay may maraming malalabong bahagi sa batas. Dahil asawa ang gumamit ng card ng kanyang asawa, mahirap itong ituring na embezzlement at kahit pa napakamasama nito sa moral, mahirap parusahan sa batas. Kaya't isa lang ang paraan. Ako mismo ang kailangang kumilos. Tinawag ko ulit si Mang Ramon at inutusan ko siya. Tingnan mo ang ownership ng lahat ng ginagamit ng pamilya ni Fia at ihanda mo ang liquidation ng lahat ng pwedeng bawiin. Tumango si Mang Ramon. Tila naintindihan niya na ang aking ibig sabihin. Presidente, magtatagal ito. May mga legal procedure na kailangan sundin. Sumagot ako. Okay lang, huwag mong madaliin. Gawin mo lang ng maigi. Huwag kang magtira ng kahit na isang hibla. Pagkatapos umalis ni Mang Ramon, tiningnan ko ang labas ng bintana. Lumulubog na ang araw. Habang nakikita ko ang langit na namumula, naisip ko, ang paghihiganti ay hindi dapat madaliin. Dapat itong gawin ng dahan-dahan at tiyakin na walang butas para makatakas. Ilang araw ang lumipas. Si Jico ay hindi pa rin nagkakamalay. Ayon sa doktor, matindi ang pinsala sa utak, kaya't magtatagal pa, maaaring ilang linggo o ilang buwan. Araw-araw, pumupunta ako sa ospital mula sa palengke. Hinawakan ko ang kamay ng aking anak at kinausap siya. Jico, si nanay ito. Gumising ka na. Nandito ako, huwag kang mag-alala. Kahit walang tugon, patuloy akong nagsalita. Naniwala ako na balang araw maririnig niya ako. Sa gitna nito, si Fia ay hindi man lang bumisita sa ospital. Nalaman ko kalaunan na ang babaeng iyon ay nagbakasyon sa Palawan kasama ang kanyang mga kaibigan habang ang kanyang asawa ay nasa ICU. Nakita ko ang mga litrato na ina-upload niya sa SNS, umiinom ng brunch sa magandang cafe, naglalakad sa tabing dagat at nagpapamassage. Ang hashtag ay healing. Healing trip habang ang kanyang asawa ay halos mamatay. Tiningnan ko ang mga litratong iyon at ang huling compassion na natitira sa akin ay nawala. Ito ay hindi tao. Demonyo na nagbalat kayo bilang tao. Lalo pang tumibay ang paniniwalang iyon. Lumipas ang halos 10 araw. Tumawag si Mang Ramon. Tapos na raw ang investigasyon. Nagkita kami sa isang cafe malapit sa ospital. Inabot ni Mang Ramon ang isang makapal na folder ng documents. Presidente, mas komplikado ang sitwasyon kaysa sa inaasahan ninyo. Kinuha ko ang folder at binasa ko ang bawat pahina. Habang nagbabasa, lalo akong nagulat. Mas malaki ang pera na nakuha ng pamilya ni Fia mula sa akin kaysa sa inakala ko. Bukod pa sa pera na direktang ibinigay ko, may daang-daang libong piso pa na nawala nang hindi ko nalalaman. Nag-loan pa siya gamit ang collateral ng real estate na nakapangalan sa aking anak. Siyempre, hindi alam ng aking anak.
Si Fia ay nag-forge ng documents o lihim na ginamit ang signature ng aking anak. Hindi ba ito isang malinaw na krimen? Tanong ko. Tumango si Mang Ramon. Maaaring i-apply ang kaso ng forgery of private documents, forgery of valuable securities. Ngunit, kailangan ng inyong anak na mag-file ng complaint ng personal. Mahirap iyon sa kanyang kasalukuyang kalagayan. Napabuntong hininga ako. Ang ibig sabihin, ang legal action ay magiging posible lang kapag nagkamalay na ang aking anak. Kailangan kong maghintay, ngunit hindi ako pwedeng maghintay lang ng walang ginagawa. Baka kumukuha pa rin si Fia ng pera ngayon. Nagbigay ako ng bagong utos kay Mang Ramon. I-freeze mo ang lahat ng account at card na nakapangalan sa aking anak. I-suspend mo rin ang corporate card. Harangin mo ang lahat ng pinagkukunan ng pera na pwedeng lapitan ni Fia. Sumagot si Mang Ramon. Presidente, kung gagawin natin iyan, magugulat ang inyong manugang, hindi ba? Ngumiti ako. Isang mapait na ngiti. Hayaan mo siyang magulat. Kailangan niyang maramdaman ng isang bagay. Masyado siyang nabuhay ng komportable. Kailangan niyang malaman kung ano ang ibig sabihin ng inconvenience. Noong gabing iyon, nag-report si Mang Ramon na tapos na ang lahat ng aksyon. Ang lahat ng account na nakapangalan sa aking anak ay naka-freeze at ang corporate card ay naka-suspend. Lahat ng credit card ay naka-stop. Ang tanging pera na pwedeng gamitin ni Fia ay ang nasa kanyang personal account lang. Ngunit, halos walang laman ang personal account niya. Buong buhay siyang gumastos ng pera ng iba. Isang taong hindi marunong gumastos ng sarili niyang pera. Tulad ng inaasahan, tumawag si Fia kinabukasan ng umaga. Ang kanyang boses ay matalim at nanginginig. Inay, anong nangyayari? Bakit biglang nakablock ang lahat ng card ko? Nagbabayad ako sa grocery pero hindi na settle. Kalmado akong sumagot. Hindi ko alam. Magtanong ka sa bangko. Biglang sumigaw si Fia. Huwag po kayong magsinungaling. Kayo ang may gawa nito, hindi ba? Bakit niyo ginagalaw ang account ni Jico? Sa mga salitang iyon, napangiti ako. Ang asawa niya ay nasa ICU at ang una niyang sinabi ay tungkol sa pera. Hindi niya talaga ako binigo. Mahinahon akong nagsalita. Fia, ang asawa ko ay nakahiga sa ospital. Hindi ka ba bibisita kahit isang beses? Pumunta ka at mag-usap tayo. At pinatay ko ang tawag. Tumawag ulit siya pagkatapos ng ilang sandali, ngunit hindi ko sinagot. Ang mga text message ay sunod-sunod na dumating. Sa simula, galit, at pagkatapos ay naging pagmamakaawa. Inay, hindi ko po alam kung ano ang nagawa kong mali. Pakibalik naman po ang card. Wala po akong pera para gastusin. Kailangan ko pang bayaran ang tuition ng bata at wala po akong pera para sa pang-araw-araw na gastos. Binasa ko at hindi ko pinansin. Ito pa lang ang simula. Iyon lang ang nasa isip ko. Lumipas ang 4 na araw. Sa wakas, pumunta si Fia sa ospital. Nang nakablock ang card niya, saka lang siya kumilos. Sinalubong ko siya sa hallway sa harap ng ICU. Ang mukha ni Fia ay maputla, walang makeup. Hindi iyon ang magarbo niyang hitsura na madalas kong makita. Ang dala niya ay isang lumang eco bag, hindi designer bag. At naka-sneakers siya, hindi high heels. Ang isang tao ay tila nag-iiba kapag na-block ang pera. Inay, bakit niyo po ito ginagawa? Ano ba ang ginawa kong mali? Pagmamakaawa ni Fia. Tiningnan ko siya mula ulo hanggang paa at sumagot. Bumisita ka ba sa asawa mo? Kinabahan si Fia. Alam niya na hindi iyon ang kanyang tunay na layunin. Opo, gagawin ko rin po iyon. Pero inay, tungkol po muna sa card. Pinutol ko ang kanyang salita. Bumisita ka muna. Tingnan mo kung anong sitwasyon ng asawa ko. Tumango si Fia nang walang pag-aalinlangan. Magkasama kaming pumasok sa ICU. Si Jico ay nakahiga pa rin, walang malay. Mga makina na nakakabit sa kanyang katawan, maputlang mukha, tuyong labi. Araw-araw ko iyon nakikita, ngunit si Fia ay unang beses lang nakakita. Ngunit kakaiba ang kanyang reaksyon. Hindi siya umiyak kahit nakita niya ang kanyang asawa. Halos walang pagbabago sa ekspresyon ng kanyang mukha. Tinitigan lang niya ng walang pakialam at pagkatapos ay tiningnan ang kanyang orasan. Inay, wala po akong oras. Pag-usapan na po natin ang card. Wala pa siyang 5 minuto nakita ang kanyang asawa at sinabi niya na iyon. Sa sandaling iyon, kinumpirma ko ang huling pagdududa ko. Ang babaeng ito ay wala ng pag-asa. Walang natitirang piraso ng pagkatao sa kanya. Dinala ko si Fia sa cafeteria ng ospital. Umorder ako ng kape at umupo kaming magkaharap. Nagmamadaling nagsalita si Fia. Inay, talagang urgent po. Paano po ako mabubuhay kung nakablock ang card? Kailangan ko pang bayaran ang tuition ng bata at wala po akong pera para sa pang-araw-araw na gastos.
Dahan-dahan akong uminom ng kape habang nakatingin sa kanya. Fia, alam mo ba kung bakit bumagsak ang asawa mo? Tanong ko. Nagulat si Fia. Overwork po. Sinabi po na masyado siyang nagtrabaho sa kumpanya, hindi ba? Umiling ako. May overwork din. Pero alam mo ba na nag-overtime siya para bayaran ang ginastos mo? Kapag ginagasta mo ang card niya, si Jico ang nagtatrabaho ng overtime para punan. Ginastos mo ang bonus niya para bayaran ang utang ng tatay mo. Habang nagpapakasarap ka, ang anak ko ay namatay dahil sa pagod. Namuo ang mukha ni Fia. Nagbuka siya ng bibig para magbigay ng excuse, ngunit itinaas ko ang aking kamay para pigilan siya. Hindi ako makikinig sa excuse mo. Alam mo ba na nakipagkita ka sa divorce lawyer noong nakaraang buwan? Nanlaki ang mata ni Fia sa mga salitang iyon. Hindi niya inaasahan iyon. Bakit mo inakala na hindi ko malalaman? Alam ko na kinukuha mo ang pera ng anak ko at naghahanda ka para sa divorce. Alam ko rin na nag-loan ka gamit ang collateral ng real estate at nag-forge ka ang documents. Namutla ang mukha ni Fia, ngunit mabilis siyang nagpalit ng ekspresyon. Ngumiti siya ng may kapalaluan at nagsalita. Inay, nagkakamali po kayo. Alam at sinang-ayunan po iyon ni Jico. Bakit ko po gagawin iyon? Inilagay ko ang folder ng documents sa mesa. Iyon ang mga files na inimbestigahan ni Mang Ramon. Nandito lahat. Ang mga forged documents, ang statement ng perang kinuha mo, lahat. Kapag isinumite ko ito sa pulis, makukulong ka. Doon lang natanggal ang mask ni Fia. Kumunot ang kanyang mukha at bigla siyang sumigaw. Sino po kayo para makialam? Biyenan lang kayo. Bakit nyo ginagalaw ang buhay ng manugang ninyo? Huwag po kayong makialam sa pagitan namin ni Jico. Tiningnan ko siya ng tahimik. Nagsimulang tumingin ang mga tao sa paligid, ngunit wala akong pakialam. Fia, hindi mo naiintindihan ang sitwasyon. Alam mo ba kung bakit ako nakialam? Dahil sinubukan mong patayin ang aking anak. Ngumiti si Fia nang may panunuya. Patayin? Ano po ang ginawa ko? Sarili niyang overwork ang nagpabagsak sa kanya. Kasalanan ko ba? Tumayo ako mula sa upuan. Wala na akong kailangan makipag-usap sa babaeng ito. Oo, hindi mo kasalanan. Kung kasalanan ko lang iyan, matagal na kitang isinumbong sa pulis. Pero tandaan mo, kapag nagising ang anak ko, doon magsisimula ang lahat. Ikaw at ang pamilya mo ay hahatulan. Tumayo si Fia mula sa upuan. Pagbabanta ba iyan? Biyenan, pinagbabantaan ng manugang? Nirecord ko ito. Napangiti ako. I-record mo. Sumama ka sa pulis. Sabay tayong mag-file ng complaint para sa forgery ng documents. Muling namutla ang mukha ni Fia. Sinubukan niyang gamitin ang recording bilang weapon, ngunit binalikan siya ng atake. Nilampasan ko siya at lumabas sa cafe. Narinig ko si Fia na sumisigaw sa likuran ko, ngunit hindi ako lumingon. Noong gabing iyon, umakyat ako sa rooftop ng ospital. Ang night view ng Maynila ay nasa harapan ko. Maraming ilaw ang kumikinang at sa kung saan nandoon ang aking mga gusali. Napabuntong hininga ako. Inabot ako ng 60 taon para makarating dito. Ang batang babae na humahawak ng itak sa balintawak na may mantsa-mantsang botas ay naging isang matanda na may asset na daang-daang bilyong piso. Ngunit ano ang mahalaga sa pera? Kung hindi ko kayang protektahan ang aking anak, ano ang silbi ng lahat ng pera na iyon? Kinuha ko ang aking phone at nagpadala ng text kay Mang Ramon. Magkita tayo bukas sa The Azure Grand Resort and Hotel. May mahalaga akong sasabihin. Pagkatapos magpadala, tumingala ako sa langit. Ilang bituin ang nakita ko. Mahirap makita ang mga bituin sa langit ng Maynila, ngunit ngayon, tila mas maliwanag sila. Nag-iisa akong nagsalita. Jico, ako na ang bahala sa mga masasamang iyan. Magpahinga ka lang ng komportable at maghintay. Kapag nagising ka, sisiguraduhin kong malinis na ang mundo. And guys, that 500 is log. And the read it to another ton. Kinabukasan, pumunta ako sa The Azure Grand Resort and Hotel. Matagal na akong hindi bumibisita sa hotel na pagmamay-ari ko. Hindi ako dumaan sa pangunahing pinto, kundi sa private elevator ng underground parking. Ito ang secret passage na tanging ang may-ari lang ang pwedeng gumamit. Naghihintay si Mang Ramon sa owner's lounge sa pinakataas na palapag. Bukod pa sa kanya, nandoon din ang general manager ng hotel at ang legal team head. Umupo ako at nagsalita. Huwag mong hayaan ang pamilya ni Fia na gamitin ang hotel na ito ulit. Ilagay mo sila sa blacklist at ipaalam mo rin sa mga affiliates. At ihanda mo ang liquidation ng lahat ng investment na napunta sa pabrika ng tatay ni Fia. Tumango si Mang Ramon. Masusunod po. Ngunit ang liquidation ng investment ay nangangailangan ng legal procedure, kaya't magtatagal po iyon.
Sumagot ako. Okay lang ang oras. Gawin mo lang ng maigi. Nagtanong ang general manager ng may pag-iingat. Presidente, tungkol po ba ito sa araw na nagparty ang manugang ninyo? Tiningnan ko siya. Tama. Habang nakikipaglaban sa kamatayan ng aking anak sa operating room, nagparty siya sa hotel ko. Sa pera ko. Namuo ang mukha ng general manager. Alam din niya ang nangyari noong araw na iyon. Siguro, kumalat ang balita sa mga empleyado. Tiningnan ko ang labas ng bintana at nagsalita. Binili ko ang hotel na ito, 17 taon na ang nakalipas. Hindi pa ito kasing gara na ngayon. Isang lumang mid-range hotel lang iyon. Nagbuhos ako ng pera para gawin itong The Azure Grand Resort and Hotel ngayon. Sa pera na kinita ko sa Balintawak, suot ang aking botas na may bahid ng dugo tuwing madaling araw. Walang sumagot. Nagpatuloy ako. Ang perang iyon ang ginamit ng babaeng iyon para magpainom ng champagne sa halaga ng buhay ng aking anak. Mapapatawad ba iyon? Tahimik na nagsalita si Mang Ramon. Presidente, tila hindi pa rin naiintindihan ng inyong manugang ang kaseryosohan ng sitwasyon. Kahit pagkatapos ng nangyari sa cafeteria kahapon, nag-post pa rin siya sa SNS. Tungkol daw sa unfair treatment na natanggap niya mula sa biyenan. Napangiti ako. Ano ang sinulat niya? Inabot ni Mang Ramon ang tablet. Nakita ko ang post ni Fia sa SNS. Biglang ni-block ni inay ang card ko. Malungkot na nga ako dahil may sakit ang asawa ko. Pero nakakaranas pa ako ng ganitong treatment mula sa biyenan, napakahirap. Wala naman akong ginawang mali, bakit ko ito dinaranas? Paki-comfort po ako. Ang mga comment ay puno ng pakikiramay at suporta. Ang mga taong hindi alam ang sitwasyon ay kumakampi kay Fia. Ibinaba ko ang tablet at nagsalita. Gusto niyang gawin akong masamang biyenan sa mata ng publiko. Alam kong tuso siya pero hindi ko akalain na ganito. Nagtanong si Mang Ramon. Ano po ang gagawin ninyo? Nag-isip ako ng sandali. Kung gusto niyang maglaro ng public opinion, hindi ako pwedeng tumahimik. Ngunit ang makipag-away sa SNS ay hindi ko estilo. Nagpasya akong pumili ng ibang paraan. Mang Ramon, ang statement ng ginastos ni Fia sa party ay nandoon, hindi ba? Ihanda mo iyon. At kunin mo rin ang gambling records ng tatay ni Fia. Ang utang ng taong iyon ay dahil sa gambling, hindi ba? Tumango si Mang Ramon. Kailan po ninyo gagamitin? Sumagot ako. Hindi ngayon. Gagamitin ko iyon kapag nagising na si Jico. Doon ko ipapakita sa anak ko ang tunay na mukha ng babaeng iyon, gamit ang ebidensya. Ilang araw pa ang lumipas. Si Fia ay patuloy na nag-post sa SNS, nagpapanggap na biktima. Sinasabi na inaabuso siya sa pera ng biyenan. Hindi siya pinapayagang gamitin ang pera para sa ospital ng kanyang asawa. Siyempre, lahat iyon ay kasinungalingan. Ako ang nagbabayad ng ospital ng aking anak at ang perang ginastos ni Fia ay pera ng aking anak, hindi pera niya. Ngunit, sa mga taong walang alam, tila nakakaawa si Fia. Hindi ko pinansin. Ang importante ngayon ay ang paggising ng aking anak. Araw-araw, binibisita ko ang ICU at hinahawakan ang kamay ng aking anak at kinakausap siya. Jico, maganda ang panahon ngayon. Ang paborito kong maaraw na araw. Gumising ka na, maglakad tayo. Ipagluluto kita ng masarap na pagkain ni nanay. Kahit walang tugon, hindi ako sumuko. Sinabi ng doktor na kahit walang malay, maaari siyang nakikinig. Ang boses ng pamilya ay nakakatulong sa paggaling. Isang araw, hawak ko ang kamay ng aking anak tulad ng karaniwan, ngunit may kakaiba akong naramdaman. Tila gumalaw ng bahagya ang kanyang daliri. Sa simula, akala ko nagkamali lang ako. Ngunit nang mag-focus ako ulit, gumagalaw talaga iyon. Tila hinawakan ng kanyang daliri ang aking kamay ng bahagya. Ang puso ko ay tila sasabog. Jico, hinawakan mo ba ang kamay ni nanay? Jico! Sa boses ko, kumurap-kurap ang talukap ng mata ng aking anak. Nagmadali akong tumawag sa nurse. Dumating ang doktor at nagsimula ang examination. Ang resulta ay isang himala. Mabilis na gumagaling ang utak ng aking anak. Mataas ang posibilidad na magkamalay siya. Lumuhod ako sa sahig at umiyak. Nagpapasalamat ako. Sa langit, sa doktor, at nagpapasalamat ako sa kanyang buhay. Ilang araw pagkatapos noon, sa wakas, nagising ang aking anak. Ako ang nasa tabi niya. Nagbuka ang mata ng aking anak at tumingin sa akin. Ang kanyang labi ay nanginginig. Tila hindi siya makapagsalita. Hinawakan ko ang kamay ng aking anak at nagsalita. Jico, okay lang. Si nanay ito. Nandito ako. Huwag kang magsalita. Manatili ka lang. Umagos ang luha mula sa mata ng aking anak. Umiyak din ako. Mahigit 3 linggo ng impyerno at tila nakikita ko na ang katapusan.
Kumalat agad ang balita na nagising ang aking anak. Si Fia ay nakontak din, ngunit hindi siya agad dumating. Lumipas ang 2 araw, saka lang siya nagpakita sa ospital. Iyon ay kasama ang isang lawyer. Nakita ko ang hitsura niya at napangiti ako sa loob ko. Tulad ng inaasahan, naghahanda siya para sa legal action dahil nagising ang aking anak. Plano niyang maunahan ako. Sinubukan ni Fia na pumasok sa room ng aking anak. Hinarangan ko siya. Sandali. May kailangan muna tayong pag-usapan. Sumagot si Fia ng may inis. Inay, pupunta ako para makita ang asawa ko. Wala kayong karapatan na pigilan ako. Umiling ako. Ayaw kang makita ng anak ko. Nalaman niya na ang lahat ng ginawa mo. Namutla ang mukha ni Fia. Sa katunayan, pagkatapos magising ang aking anak, dahan-dahan kong ipinaliwanag ang sitwasyon. Sa simula, hindi rin siya naniwala. Sabi niya, hindi iyon magagawa ng kanyang asawa. Ngunit nang ipakita ko ang ebidensya, namutla ang kanyang mukha. Credit card statement, ebidensya ng forgery, ang posts sa SNS. Matagal niyang tiningnan iyon nang walang imik. At sa wakas, nagsalita siya. Nanay, pasensya na. Nagkamali ako ng tingin. Hindi ko alam na ganitong tao ang babaeng iyon. Hinawakan ko ang kamay ng aking anak. Hindi mo kasalanan. Natural lang na hindi mo malaman kung nagpapanggap ang isang tao. Ang mahalaga, ngayon mo lang nalaman. Mula ngayon, maging maayos ka. Sumagot ang aking anak. Magdi-divorce kami at babawiin ko ang lahat ng perang kinuha niya. Gagawin ko ang lahat ng pwedeng gawin sa batas. Tumango ako. Sarili niyang desisyon iyon. Hindi ko siya pinilit. Sa labas ng room, sumisigaw si Fia. Jico, ako ito, si Fia. Lahat ito ay misunderstanding. Sinasadya lang ng biyenan ko na paghiwalayin tayo. Makinig ka sa akin. Tumingin ang aking anak sa labas ng bintana at hindi sumagot. Binuksan ko ang pinto ng room at sinabi kay Fia, umalis ka. Ayaw kang makita ng anak ko. Mula ngayon, makipag-usap ka sa lawyer ko. Ang mukha ni Fia ay kumunot sa galit. Ngunit hinila siya ng lawyer niya at pinakalma. Pagkatapos umalis nila, napabuntong hininga ako. Ngayon, magsisimula na ang tunay na digmaan. Ngunit hindi ako natatakot. Dahil nagising na ang aking anak. At mayroon akong sapat na weapon para makipaglaban. Bumalik ako sa room at umupo sa tabi ng aking anak. Nagtanong ang aking anak, Nanay, parang may iba pa akong hindi alam, hindi ba? Bakit niyo alam ang sitwasyon ng pamilya ni Fia? At ano ang ibig sabihin na pagmamay-ari niyo ang hotel na iyon? Ngumiti ako. Tila oras na para sabihin ang katotohanan. Ang secret na tinago ko habang buhay. Ang katotohanan na tinago ko dahil ayokong maging pabigat sa aking anak. Jico, may kailangan akong sabihin sa iyo. Medyo mahaba. Umupo ka ng komportable at makinig. Tiningnan ako ng aking anak nang may pagtataka. Tumingin ako sa sunset sa labas ng bintana at nagsimulang magsalita. Ang kwento na nagsimula sa Balintawak. Ang kwento ng aking buhay sa loob ng 60 taon. Sinuwal ako sa aking anak ang lahat. Mula sa paghawak ko ng itak sa Balintawak noong ako ay 20 taong gulang hanggang sa pagbili ko ng real estate sa perang inipon ko. Lalo pang namuo ang mukha ng aking anak. Tiningnan niya ako na parang hindi makapaniwala. Nanay, may building po kayo sa Makati? Sa inyo po ang hotel na iyon? Tumango ako. Pasensya na, Jico. Tinago ko. Ayoko lang maging pabigat sa iyo. Akala ko kung malalaman mo na mayaman ako, baka mabigatan ka. Matagal na hindi nagsalita ang aking anak at pagkatapos ay nagsalita siya. Nanay, hindi ko alam na naghihirap po kayo ng ganyan. Ano po ba ang ginawa ko? Nagpadala ako kay Fia at pinalungkot ko lang kayo. Mahigpit kong hinawakan ang kamay ng aking anak. Hindi mo kasalanan. Paano mo malalaman kung ano ang nasa puso ng isang tao? Ngayon na nalaman mo, okay na. Maging maayos ka mula ngayon. Ang mata ng aking anak ay lumuha. Umiyak din ako, ngunit pinigilan ko. Hindi pa ito ang oras para umiyak. Marami pa akong kailangan gawin. Nagtanong ang aking anak. Nanay, ano po ang gagawin natin? Hindi natin pwedeng pabayaan si Fia. Tumingin ako sa labas ng bintana at sumagot. Huwag kang mag-alala. Inihanda ko na ang lahat. Malalaman ng mundo kung ano ang kasalanan ng babaeng iyan. Viliona TV Las, was this our friend? Was in friend. Ilang araw pagkatapos noon, pumunta ulit ako sa The Azure Grand Resort and Hotel. Sa pagkakataong ito, malinaw ang aking layunin. Makikipagkita ako kay Fia ng personal. Nakuha ko ang impormasyon mula kay Mang Ramon na pupunta si Fia sa hotel ngayong araw. Magmi-meet daw siya sa kanyang mga kaibigan para mag-afternoon tea. Ang kanyang asawa ay nakahiga sa ospital
at pupunta siya sa hotel para uminom ng tsaa kasama ang kanyang mga kaibigan. Talagang hindi nagbabago ang taong iyon. Ngunit, mas maganda iyon, mas matindi ang epekto kung sisirain ko siya sa lugar na pinakakomportable siya. Sadyang nagsuot ako ng aking uniforme sa palengke. Ang botas na may mantsa ng dugo at ang lumang delantal ay isinuot ko. Pagkababa ko sa taxi sa harap ng hotel, nakatuon sa akin ang tingin ng mga tao sa paligid. Siyempre, isang matanda sa palengke ang nakatayo sa harap ng luxury hotel. Ang doorman ay nagulat at lumapit. "Sir, ma'am, bawal po ang..." Nilampasan ko siya at binuksan ang pinto. Hindi ko pinansin ang sinabi ng doorman sa likuran. Pagkapasok ko sa lobby, nakita ko ang engrandeng chandelier. Ang klasikong musika ay mahina at ang mga taong nakasuot ng suit ay naglalakad. Sa gitna ng lahat ng iyon, ang isang matanda na nakasuot ng botas na mabaho ng dugo ay naglalakad, kaya't natural lang na mapatingin ang lahat. Ang mga tao ay tumatakip ng ilong o sumisimangot. Narinig ko rin ang mga bulungan. "Sino ang lola na yan? Paano siya nakapasok dito? Galing sa palengke, hindi ba?" Ang baho. Nagpatuloy ako sa paglalakad ng walang pakialam. Ang taong hinahanap ko ay nasa lounge sa loob. Pagkarating ko sa entrance ng lounge, narinig ko ang tawa ni Fia mula sa malayo. Nakaupo siya kasama ang kanyang mga kaibigan, umiinom ng champagne, nakasuot ng magarbong dress, designer bag, kumikinang nahikaw. Hindi iyon hitsura ng isang taong ang asawa ay nasa ospital. Dahan-dahan akong lumapit sa kanila. Sa tunog ng mga yapak ko, lumingon si Fia. At nang makita niya ako, namuo ang kanyang mukha. "Inay?" Ang boses ni Fia ay puno ng pagkabigla. Ang kanyang mga kaibigan sa paligid ay tumingin din sa akin ng may pagtataka. Sino siya? Iyon ang nasa isip nila. Tumigil ako sa harap ni Fia at nagsalita. "Fia, anong ginagawa mo dito? Ang asawa ko ay nasa ospital pa." Ang mukha ni Fia ay namula at naging asul, nahihiya siya. Sa harap ng kanyang mga kaibigan, nagpakita ang kanyang biyenan na nakasuot ng uniforme sa palengke. Nagtanong ang isa sa mga kaibigan niya nang may panunuya. "Fia, sino siya?" "Ang biyenan mo?" Nagngit-ngit si Fia at sumagot. "Oo, ang biyenan ko. Pero bakit po kayo pumunta dito, inay?" Bigla na lang. Direkta ko siyang tiningnan at nagsalita. "Dahil tila hindi ka pa rin nagigising. Ang asawa mo ay nasa ospital at iyan ang ginagawa mo?" Nag-alab ang mata ni Fia. Ngunit tila nagpipigil siya dahil sa harap ng kanyang mga kaibigan. "Inay, bawal po kayong gumawa ng gulo dito. Kailangan ko rin maglabas ng stress. Napapagod ako sa pag-aalaga sa asawa ko. Hindi ba pwedeng magpahinga muna ako kahit isang araw?" Isang kapalaluan na kasinungalingan. Kailan ba nag-alaga ang babaeng iyon? Napangiti ako ng may panunuya. Sa sandaling iyon, ang isa sa mga kaibigan ni Fia ay tumakip ng ilong at nagreklamo. "Fia, may naamoy ka ba? Amoy isda yata?" Sumang-ayon din ang isa pang kaibigan. "Oo, totoo. May kakaibang amoy." Ang tingin nila ay napunta sa akin. Nang makita nila ang aking botas, kumunot ang kanilang mukha. "Ah, dahil yata sa lola na iyan. Galing sa palengke yata. Ang baho." Nagtawanan sila ng may panunuya. Hindi pinalampas ni Fia ang pagkakataong iyon. Bigla siyang tumayo at lumapit sa akin at sumigaw. "Inay, bakit niyo po ito ginagawa? Bakit kayo nagpapakita sa ganitong hitsura? Nakakahiya, mabaho, lahat ng tao ay nakatingin." Ang mga tao sa paligid ay talagang nakatingin. Mga tingin ng pagtataka, tingin ng paghamak, iba't iba. Lalo pang itinaas ni Fia ang boses niya. "Ang dami kong kaibigan. Ano po ba ang ginagawa ninyo? Wala po ba kayong hiya? Umalis na po kayo talaga." Tiningnan ko siya ng tahimik. Kung sasabihin kong hindi ako nagalit, nagsisinungaling ako. Ngunit nagtiis ako. Hindi pa iyon ang oras. "Fia, dahil manugang pa kita, binigyan kita ng isa pang pagkakataon. Pumunta ka na sa ospital ngayon. Dapat mong alagaan ang asawa mo." Taos puso akong nagsalita. Siyempre, hindi ko inaasahan na tatanggapin niya. Gusto ko lang siyang bigyan ng huling pagkakataon. Tulad ng inaasahan, ngumiti si Fia ng may panunuya. "Inay, bakit ako lang ang pinagagalitan ninyo? Ano ang mangyayari kung pupunta ako sa ospital araw-araw? Hindi naman ako kilala ni Jico." Kasinungalingan iyon. Nagising na ang aking anak, ngunit nagpapanggap siyang walang alam. Siguro, iniiwasan niya ang pagtatalo sa aking anak kung pupunta siya sa ospital. Napabuntong hininga ako. Kung ganyan ang gusto mo, wala na akong magagawa. Lumingon ako, ngunit hinawakan ni Fia ang braso ko. "Sandali po, inay.
Hindi po kayo pwedeng umalis lang. Nagbigay kayo ng kahihiyan sa akin at aalis lang kayo. Magsorry po kayo. Tumigil ako at tiningnan siya. Magsorry ako? Saan? Ngumiti si Fia nang may panunuya. Napahiya po ako sa harap ng aking mga kaibigan. At gaano po ba kahirap pumunta dito? Nag-relax lang ako ng kaunti dahil sa stress sa asawa ko. At sinira niyo lahat. Talagang nakakagulat na lohika. Ang pagbagsak ng kanyang asawa ay stress niya? Kalmado akong sumagot. Fia, hindi mo pa rin naiintindihan ang sitwasyon. Hindi mo ba talaga alam kung ano ang nagawa mong mali? Nagkibit balikat si Fia. Wala akong ginawang mali. Sarili ko po ang buhay ko. Hindi po kayo pwedeng mangialam, inay. Sa sandaling iyon, ang huling hibla ng pasensya ko ay nawala. Hindi ko na kailangang magtiis pa. Itinaas ko ang aking kamay at sinampal ko ng malakas si Fia. Pak! Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa lounge. Biglang tumahimik ang paligid. Hinawakan ni Fia ang kanyang pisngi at hindi makapaniwala ang ekspresyon ng kanyang mukha. Inay, ano po ang ginawa ninyo? Malamig akong sumagot. Sinampal kita para magising ka. Hindi mo pa rin alam kung ano ang nagawa mong mali. Ang mukha ni Fia ay kumunot sa galit. Nagsimula na ring magbulungan ang kanyang mga kaibigan. Baliw yata ang lola na iyan. Sinampal ang manugang. Grabe. Nagngit-ngit si Fia at sumigaw. Nababaliw po ba kayo, inay? Sinampal niyo ako sa harap ng maraming tao? Assault po iyan. Nirecord ko. Nirecord ko po lahat. Ang isa sa kanyang mga kaibigan ay may hawak talaga ng phone at nagre-record. Hindi ako nag-alala. Walang problema kung i-record. I-record mo. Wala pa iyan kumpara sa ginawa mo. Nagparty ka sa pera para sa operasyon ng asawa mo. Nag-forge ka ng documents para kumuha ng pera at naghahanda ka para sa divorce habang kumukuha ng asset. Asawa ba iyan? Namutla ang mukha ni Fia. Hindi niya inakala na alam ko ang lahat, ngunit mabilis siyang nagpalit ng ekspresyon. Anong sinasabi niyo? Huwag po kayong magsalita ng walang katotohanan. Wala kayong ebidensya. Napangiti ako. Ebidensya? Bakit walang ebidensya? Mayroon akong lahat. Ang forged documents, ang statement ng perang kinuha mo, ang records ng pagkikita mo sa divorce lawyer. Nanginginig ang mata ni Fia. Ngunit hanggang sa huli, nagpapatuloy siya sa kanyang kapalaluan. Sa sandaling iyon, biglang itinaas ni Fia ang kanyang kamay. Hindi ako umiwas. Pak! Sa tunog, naramdaman ko ang matinding impact sa aking pisngi. Sinampal ako ni Fia. Mas malakas pa. Umatras ako ng isang hakbang. May dugo na umagos mula sa aking labi. Sumigaw si Fia ng hysterical. Kayo po ang unang nanampal. Karapatan ko pong manampal din. Iyan ang patas. Nagsimulang mag-ingay ang mga tao sa paligid. May ilan na kumuha ng phone at nagre-record. Pinunasan ko ang dugo sa aking labi gamit ang likod ng aking kamay at tiningnan si Fia. Ang kanyang mata ay puno ng galit. Ganap siyang nawalan ng katinuan. Fia, alam mo ba na nagkamali ka? Nagsalita ako sa mababang boses. Ngumiti si Fia nang may panunuya. Nagkamali? Ano po? Kayo po ang unang nanampal. Self-defense po iyan. Umiling ako. Ngayon, itinusok mo ang sarili mong kabaong. Habang magsasalita pa sana si Fia, may ingay sa entrance ng lounge. Isang grupo ng mga taong nakasuot ng itim na suit ang pumasok ng sunod-sunod. Ang nangunguna ay si Mang Ramon. Sinundan siya ng general manager ng hotel, security team head, at legal team head. Ang mga kaibigan ni Fia ay nagulat at tumingin sa kanila. Nagmadaling lumapit si Mang Ramon sa akin. At lumuhod siya. Presidente, pasensya na po at na-late ako. Tumawag po ako agad pagkatanggap ng call. Ang boses ni Mang Ramon ay umalingaw-ngaw sa lounge. Ang tawag na presidente ay nagpagulo sa lahat. Ang mukha ni Fia ay biglang nagyelo, tila naramdaman niya sa kanyang instinto na may maling nangyayari. Tumayo ang general manager sa tabi niya at yumukod din. Presidente, ayos lang po ba kayo? Wala po ba kayong galos? Tumango ako. Ayos lang. Hindi pa huli. Nagtanong si Fia nang may nanginginig na boses. Sino po kayo? Anong nangyayari? Presidente? Ano po iyan? Ang kanyang mga kaibigan ay nagtataka rin. Tiningnan ko si Fia ng direkta at nagsalita. Hindi mo pa rin alam. Alam mo ba kung anong hotel ito? Nagulat si Fia at sumagot. The Azure Grand Resort and Hotel? Bakit? Napangiti ako. Alam mo ba kung sino ang may-ari ng hotel na ito? Unti-unting kumalat ang takot sa mukha ni Fia. Isang ekspresyon na baka hindi. Dahan-dahan akong nagsalita. Ako ang may-ari ng hotel na ito. Binili ko ito 15 taon na ang nakalipas. Ang hotel na iyan
Kung saan ka nagparty sa pera para sa operasyon ng aking anak ay pagmamay-ari ko. Nakita ko na nawalan ng lakas ang tuhod ni Fia. Ang kanyang mga kaibigan ay nagulat at tumingin sa akin. Mahirap paniwalaan na ang matanda na nagbebenta ng karne sa palengke ang may-ari ng hotel. Nagbigay ng report si Mang Ramon habang nakatayo. Presidente, tulad ng inyong utos, nakahanda na ang lahat. Ang corporate card na ginamit ng babaeng iyan ay naka-freeze na at sinimulan na rin ang proseso ng liquidation ng investment ng pabrika ng kanyang ama. Naghahanda na ang legal team ng complaint para sa forgery. Namutla ang mukha ni Fia. Sa sandali lang, liquidation ng investment? Pabrika? Paano na ang pabrika ng tatay ko? Malamig akong sumagot. Ang pabrika ng tatay mo ay itinayo sa pera ko mula sa simula. Ako ang nagbayad ng utang at nagbigay ng operating fund. Iyan ay babawiin ko lahat. Kung hindi mo kayang bayaran, legal action ang gagawin. Tila nawalan ng lakas si Fia at umupo sa sahig. Kung ganoon, ang bahay namin, ang kondo na tinitirhan namin? Nagkibit balikat ako. Nakapangalan din sa aking anak, hindi ba? Kung magdi-divorce kayo, papasok ang asset division at kailangan mo munang bayaran ang perang kinuha mo. Nagsimulang umalis ang mga kaibigan ni Fia ng dahan-dahan. Ayaw nilang masangkot sa sitwasyong iyon. Ang isa ay kinuha ang kanyang bag at nagsalita. Fia, aalis na ako. Mag-contact na lang ako mamaya. Nagmadali ring kinuha ng iba pang kaibigan ang kanilang gamit. Ang mga kaibigan na kanina lang ay tumatawa at nanunuya sa akin. Sinubukan silang hawakan ni Fia, ngunit walang tumigil. Sa isang iglap, siya lang ang naiwan. Inutusan ko si Mang Ramon. Ang lahat ng ginastos ng babaeng iyan sa hotel ngayon ay singilin mo. Kung hindi niya kayang bayaran gamit ang credit card, tanggapin mo ang cash. Kung hindi niya kayang bayaran, tumawag ka sa pulis. Tumango si Mang Ramon. Masusunod po. Sumigaw si Fia nang may takot. Inay, gagawin niyo po ba talaga ito? Ano po ba ang ginawa kong mali para ganituhin niyo ako? Tiningnan ko siya at sumagot. Anong ginawa mong mali? Nagparty ka habang ang aking anak ay nakikipaglaban sa kamatayan sa operating room. Pinakain mo ang pamilya mo gamit ang pera ng aking anak. Nag-forge ka ng documents para kumuha ng pera. Naghahanda ka para sa divorce habang kumukuha ng asset. Kung hindi iyan mali, ano ang mali? Nanginginig ang labi ni Fia, ngunit wala siyang masabi. Wala siyang excuse. Sa huli, nagsalita ako. Ito na sa ngayon. Magkita na lang tayo sa korte mula ngayon. Ang lahat ng ginawa mo ay malalantad. Wala nang silbi ang pagsisisi. Hinawakan ni Fia ang aking binti habang nakatalikod ako. Inay, please. Bigyan niyo po ako ng isa pang pagkakataon. Nagkamali ako. Gagawin ko ang lahat para maging maayos. Magiging mabuting asawa na ako kay Jico. Please. Umiyak siya at nagmakaawa. Ngunit hindi ako natinag. Alam kong hindi iyon taos puso. Ang luha na iyon ay luha dahil malapit na siyang masira, hindi luha ng pagsisisi. Inalis ko ang kanyang kamay at nagsalita. Huli na. Nagbigay na ako ng pagkakataon. Dapat ay pumunta ka sa ospital at nag-alaga sa asawa mo. Kung taos puso ka sanang nagsisi noon, hindi ka sana aabot sa sitwasyong ito. Pero hanggang sa huli, sarili mo lang ang inisip mo. Ngayon, kailangan mong bayaran ang kapalit. Nagsimulang umiyak si Fia habang nakaluhod sa sahig, ngunit hindi ako lumingon. Kinindatan ko si Mang Ramon at lumabas sa lounge. Nang dumaan ako sa lobby, ganap na iba ang atmosphere kaysa kanina. Ang mga empleyado ay yumukod sa akin at ang mga bisita ay tumitingin sa akin nang may pagtataka. Tila kumalat na ang balita na ang matanda na nakasuot ng uniforme sa palengke ang presidente ng hotel. Hindi ko pinansin at lumabas ako. Ang sikat ng araw ay nakakasilaw. Napabuntong hininga ako. Natapos na ang unang yugto, ngunit marami pa akong kailangan gawin. Habang nagtataksi pabalik sa ospital, nakatulala ako sa labas ng bintana. Hindi mahirap sirain si Fia. Mas malaki ang kapangyarihan ko kaysa sa kanya. Ngunit hindi ako komportable. Kahit gaano pa kasama ang taong iyon, hindi masaya na makita siyang gumuho. Hindi ako gustong maghiganti. Gusto ko lang protektahan ang aking anak. Ngunit para magawa iyon, kailangan kong sirain ang babaeng iyon. At sa huli, ganito ang nangyari. Nang makarating ako sa ospital, nakaupo ang aking anak sa wheelchair, nakatingin sa labas ng bintana. Malaki na ang recovery niya. Nakakapagsalita na siya ng maayos at nakakalakad na siya ng bahagya. Nang makita niya ako, ngumiti siya. Nanay, nakauwi na po kayo? Umupo ako sa tabi ng aking anak at sumagot. Oo, galing ako. Tiningnan ng aking anak ang mukha ko at nagtanong. Nanay,
May dugo sa labi nyo? Dugo? Hinawakan ko ang aking labi. Siguro, nandoon pa rin ang bakas ng sampal ni Fia. Ayos lang. Wala lang iyan. Wala akong pakialam sa aking sagot. Hinawakan ng aking anak ang aking kamay. Nanay, nakipagkita kayo kay Fia, hindi ba? May nangyari? Nag-aalangan akong sabihin, ngunit sinabi ko ang nangyari ngayon. Ang pagkikita kay Fia sa hotel, ang pagsasampalan, at ang legal action na gagawin ko. Tahimik na nakinig ang aking anak. At pagkatapos, ay napabuntong hininga siya. Nanay, nagpakahirap po kayo. Dapat ay mas maaga akong nagising. Pasensya na po dahil pinabigat ko ang inyong problema. Hinaplos ko ang ulo ng aking anak. Wala kang kasalanan. Paano mo malalaman kung ano ang nasa puso ng isang tao? Ngayon, kalimutan na natin. Tumango ang aking anak. At tiningnan niya ang labas ng bintana at nagsalita. Nanay, kapag lumabas ako, tutulungan ko po kayo sa inyong negosyo. Hindi ko na po kayo pabigat na pasanin ang lahat mag-isa. Ngumiti ako. Sige, pag-usapan na lang natin iyan. Unahin mo muna ang paggaling mo. Mahigpit na hinawakan ng aking anak ang aking kamay. Isang mainit na init ang naramdaman ko. Sa sandaling iyon, naintindihan ko kung bakit ako nagsikap ng husto habang buhay. Kung bakit ako kumita ng pera, bumili ng gusali, at nagpalaki ng asset. Lahat iyon ay para sa bata na ito. Para mabuhay siya ng ligtas at para protektahan siya mula sa mga taong gustong saktan siya. Para sa layuning iyon, nagtrabaho ako ng 60 taon. Noong gabing iyon, nag-report si Mang Ramon. Nagreklamo si Fia sa pulis. Assault daw ang ginawa ng biyenan niya. Alam ko na irereklamo niya ako. Handa na ako sa simula pa lang nang sinampal ko siya. Nagtanong si Mang Ramon. Presidente, paano po kayo sasagot? Sumagot ako. Sabihin mo ang katotohanan. Ako ang unang nanampal. Oo, pero sinampal din ako ni Fia. At ang ginawa ni Fia, ang forgery, embezzlement, sabay niyang iimbestigahan. Handa na akong ituloy ito hanggang sa dulo. Ilang araw pagkatapos noon, pumunta ako sa presinto ng pulis. Sinabi ko ang lahat ng katotohanan sa investigasyon. Inamin ko na ako ang unang nanampal kay Fia at sinabi ko rin na sinampal din ako ni Fia. At isinumit ko ang ebidensya ng mga krimen na ginawa ni Fia. Ang pulis ay nag-aakala na ito ay simpleng problema lang sa pamilya, ngunit nang makita nila ang mga ebidensya, naging seryoso ang kanilang ekspresyon. Sinabi nila na idadagdag ang kaso ng forgery, falsification of documents, at embezzlement. Pagkalabas ko sa presinto, may mga reporter na naghihintay. Kung saan nila nakuha ang balita, hindi ko alam, ngunit nagtanong sila habang nakatutok ang mga kamera. Totoo po ba na ang lola sa Balintawak ay may-ari ng building sa Makati? Ano po ang dahilan ng away ninyo ng manugang ninyo? May masasabi po ba kayo tungkol sa kaso ng assault? Sumakay ako sa kotse nang walang sagot. Ito ay trabaho na ni Mang Ramon. Ako ay ginagawa ko lang ang aking kailangan gawin. Sa loob ng kotse, naghanap ako ng balita sa cellphone ko. May lumabas na article na. Ang headline ay nakakagulat. Pumasok sa hotel na nakasuot ng botas na may dugo. Ang nakakagulat na pagkatao ng lola sa palengke. Biyenan na nanampal. May-ari pala ng asset na bilyon-bilyon. Ganoon ang tono. Naghati ang reaksyon sa comments. May nagsasabi na sobra na ang biyenan at may nagsasabi na mas masama ang manugang. Hindi ko pinansin ang comments. Kahit anong sabihin ng mga tao, ginawa ko ang pinaniniwalaan kong tama. Isang linggo pagkatapos noon, tumawag ang pamilya ni Fia. Siya mismo ang tatay ni Fia ang tumawag. Nanginginig ang boses niya habang nagmamakaawa. Balay, nagkamali ako. Alam ko na nagkamali si Fia, pero please, bigyan niyo siya ng isang pagkakataon. Buhayin niyo ang pabrika. Kung hindi, magiging pulubi ang pamilya namin. Matagal akong nakinig at pagkatapos ay sumagot. Balay, tatay po kayo ni Fia. Alam niyo ba kung ano ang ginawa ng inyong anak sa aking anak? Nagparty siya habang ang aking anak ay namamatay. Kinuha niya ang pera ng aking anak para bayaran ang utang niyo. Tao ba ang gumagawa niyan? Narinig ko ang kanyang boses sa kabilang linya. Alam ko na nagkamali si Fia, pero wala po akong alam na ganoon siya gumagastos. Nagsabi ako na wala akong alam. Tumawa ako. Wala kayong alam? Hindi niyo ba tinanong kung saan nanggaling ang pera? Biglang nabayaran ang utang niyo at may operating fund pa. Hindi ba kayo nagtaka? Hindi nakasagot ang tatay ni Fia. Natural lang. Alam niya, pero nagpanggap siyang walang alam. Matigas akong nagsalita. Balay, ang liquidation ng investment ay itutuloy tulad ng plano at ang kaso ni Fia ay haharapin sa batas. Walang kapatawaran.
Huwag na kayong tumawag ulit. Pagkatapos kong patayin ang tawag, napabuntong hininga ako. Mabigat ang aking damdamin. Tao rin ako, kaya't hindi masaya na makita ang isang pamilya na gumuho, ngunit wala akong magagawa. Sila ang unang nagkamali at kailangan nilang bayaran ang kapalit. Lumipas ang isang buwan. Ang aking anak na si Jico ay halos gumaling na at malapit nang lumabas ng ospital. Ang divorce case ni Fia ay nagsimula na rin. Sa simula, humingi si Fia ng asset division, ngunit unti-unti siyang natalo sa harap ng mga ebidensya na isinumite ko. Ang kaso ng forgery ay inamin din at haharapin niya ang criminal charges. Ang pabrika ay nagsara dahil sa liquidation ng investment at ang pamilya ni Fia ay ganap na bumagsak. Ang kanilang bahay ay na-auction din. Habang pinapanood ko ang proseso, nag-iba ang aking damdamin. Dapat masaya ako, ngunit hindi ganoon. Minsan, tinawag ko silang pamilya. Kahit pa tiningnan nila ako bilang isang makina lang na nagbibigay ng pera, gusto ko sana silang tanggapin bilang pamilya. Ang damdamin na iyon ang pinagtaksilan, kaya't mas masakit iyon. Isang gabi, dumalaw ang aking anak sa akin. Gabi iyon bago siya lumabas ng ospital. Seryoso ang mukha ng aking anak habang nagsalita. "Nanay, pwede po ba akong humiling sa inyo?" Tumango ako. "Ano iyon?" Nag-alangan ang aking anak at pagkatapos ay nagsalita. "Pwede po ba nating bigyan ng isa pang huling pagkakataon si Fia? Bawiin na lang ang criminal complaint at mag-divorce na lang." Galit ako kay Fia, pero siya pa rin ang ina ng anak ko. Masyadong masakit para sa bata na ang kanyang ina ay maging convict. Matagal akong tumingin sa aking anak. Ang batang ito ay nag-aalala pa rin kay Fia kahit na dinanas niya ang lahat. Hindi, nag-aalala siya sa apo ko. Hinawakan ko ang kamay ng aking anak. "Jico, kung iyan ang gusto mo, pag-iisipan ko. Pero mangako ka, mula ngayon, hinding-hindi ka na magpapadala sa babaeng iyan. Ang buhay mo ay sa iyo. Huwag mong hayaan na abusuhin ka ng kahit sino." Tumango ang aking anak. "Opo, nangangako ako. Salamat po, nanay." Noong gabing iyon, matagal akong nakatulog. Sa aking panaginip, nakita ko ang sarili ko noong bata pa ako. Naghihiwa ako ng karne sa balintawak. Ang aking mga kamay ay hiwa-hiwa at pagod ang aking katawan, ngunit buhay ang aking mata. Sa panaginip, ngumiti ako sa kamera at nagsalita. "Kahit mahirap, okay lang. Kaya kong gawin ang lahat para sa aking anak." Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa aking tainga. Habang nagising ako, ang araw ay sumisikat sa labas ng bintana. Isang bagong araw ang nagsisimula. Nagising ako sa sikat ng araw na tumatama sa bintana. Ang hiling ng aking anak ay nasa isip ko pa rin. Ang pagbawi ng criminal complaint. Sa totoo lang, hindi iyon madaling desisyon. Sa pag-iisip sa mga ginawa ni Fia, hindi ko siya mapapatawad. Ngunit tama rin ang sinabi ng aking anak. Ang pagiging convict ng kanyang ina ay magiging stigma na dadalhin ng aking apo habang buhay. Matagal akong nag-isip at nagpasya ako. Kung iyon ang gusto ng aking anak, aatras ako. Ngunit may kondisyon. Kailangan ni Fia na magpakita ng taos-pusong pagsisisi. Kinontak ko si Mang Ramon at sinabi kong gusto kong makipagkita kay Fia. Makikipag-usap ako sa kanya sa huling pagkakataon bago ako magdesisyon. Pagkatapos ng ilang araw, nagkita kami sa conference room ng building na pagmamay-ari ko. Nang pumasok si Fia, nagulat ako sa kanyang hitsura. Ang babaeng dati ay laging nakasuot ng designer brands ay ngayon ay nakasuot ng simpleng damit at walang makeup. May itim na bilog sa ilalim ng kanyang mata at pumayat siya. Pag-upo ni Fia, agad siyang yumukod. "Inay, pasensya na po. Talagang nagkamali ako. Wala akong sinabi at tiningnan ko lang siya. Hindi ko alam kung taos-puso ba siya o hindi." Nagpatuloy si Fia sa pagsasalita. "Sa simula, nagpakasal ako dahil gusto ko si Jico. Totoo iyon. Pero pagkatapos ng kasal, tila wala siyang masyadong pera. Gusto ko ng mas maganda. Kaya't nagkaroon ako ng greed at hinawakan ko ang inyong pera. Alam ko na mali iyon. Hindi ako magbibigay ng excuse. Again, classed, where? Again, class type braided." Dahan-dahan akong nagsalita. "Fia, hindi ako sigurado kung taos-puso ka ba. Nag-aartista ka lang ba para makatakas sa criminal charges?" Umiling si Fia. "Hindi po. Taos-puso po ako. Marami po akong naisip kamakailan. Kung bakit ako naging ganito. Mula pa noong bata ako, nakita ko ang aking mga magulang na hinahamak dahil wala silang pera. Kaya't naniwala ako na ang pera ang pinakamahalaga. Naniwala ako na hindi ako hahamakin kung may pera ako. Pero hindi pala iyon totoo. Dahil sa pera, naging halimaw ako. Matagal akong nag-isip. Mahirap hatulan kung ang sinabi ni Fia ay totoo o kasinungalingan.
Ngunit isang bagay ang malinaw. May sarili siyang sugat. Siyempre, hindi iyon dahilan para mapatawad siya. Hindi ka pwedeng saktan ng iba dahil nasaktan ka. Ngunit naiintindihan ko. Naghirap din ako noong mahirap ako. Ang alaala ng pagiging malungkot dahil walang pera at ang pagiging hinamak ay nandoon din sa akin. Nagdesisyon ako. Fia, ibabawi ko ang criminal complaint. Ngunit may kondisyon. Nanlaki ang mata ni Fia. Talaga po? Salamat po, inay. Anong kondisyon po ba? Gagawin ko po lahat. Matigas akong nagsalita. Una, ang divorce ay itutuloy. Pangalawa, huwag kang humingi ng asset division. Pangatlo, ibigay mo ang custody ng bata kay Jico. Hindi mo kayang alagaan ang bata sa kasalukuyang sitwasyon. Pang-apat, huwag kang lalapit sa aking anak mula ngayon. Pagkatapos ng divorce, wala na kayong kinalaman sa isa't isa. Tatanggapin mo ba ang lahat ng kondisyong ito? Namuo ang mukha ni Fia, lalo na sa custody. Ngunit wala siyang pagpipilian. Nag-alangan siya ng matagal at sa huli tumango. Opo, tatanggapin ko po. Salamat po, inay. Tumayo ako mula sa upuan. Huwag kang magpasalamat. Hindi ito para sa iyo. Ginagawa ko ito para sa apo ko. Para hindi siya masaktan kung makulong ka. Yumukod si Fia nang walang salita. Lumipas ang 1 taon pagkatapos noon. Natapos ang divorce process at ang aking anak na si Jico ay nagsimula ng bagong buhay. Nag-resign siya sa kumpanya at nagpa siya na tulungan ako sa aking negosyo. Sa simula, kakaiba siya, ngunit unti-unti siyang nasasanay. Ang apo ko ay inalagaan namin. Sa simula, umiiyak siya dahil hinahanap ang kanyang ina, ngunit sa paglipas ng panahon, naging kalmado siya. Araw-araw, naglalaan ako ng oras para sa aking apo. Nagpapakain, nagbabasa ng libro, naglalaro sa parke. Mahirap, ngunit masaya. Ano ang nangyari kay Fia? Ayon sa balita, nagtatrabaho siya sa isang maliit na karinderya malapit sa Balintawak kasama ang kanyang mga magulang. Naghuhugas siya ng pinggan at nagse-serve, nabubuhay ng araw-araw. Ang lahat ng luho niya ay nagwakas. Ang damdamin ko ay nagiba nang marinig ko ang balita. Hindi masaya, kundi kawalan. Ang tao ay pwedeng masira ng ganito dahil sa kasakiman. Iyon ang naisip ko. Isang araw, naglalakad kami ng aking anak sa hardin. Naglalaro ang apo ko sa harapan at inakbayan ko ang aking anak habang naglalakad kami ng dahan-dahan. Tiningnan ng aking anak ang aking kamay at nagsalita. Nanay, ang gaspang na po ng kamay nyo. Buong buhay po kayong naghirap, magpahinga na po kayo. Ngumiti ako at sumagot. Sa kamay na ito, napalaki kita. Sa kamay na ito, kumita ako ng pera at bumili ng mga building. Natural lang na magaspang. Hindi ito nakakahiya. If you one of the apologist, they laded, went from am I love. Tumigil ang aking anak at tumingin sa akin. Nanay, pwede po ba akong magtanong ng isang bagay? Tumango ako. Ano iyon? Seryosong nagtanong ang aking anak. Hindi po ba kayo nagsisisi? Sa pagiging masipag niyo habang buhay, pwede po sana kayong mamuhay ng mas komportable. Nag-isip ako ng sandali. Kung sasabihin kong walang pagsisisi, nagsisinungaling ako. Maaring may mas magandang paraan. Ngunit umiling ako. Wala akong pagsisisi. Iyon ang pinili kong daan. At dahil doon, naprotektahan kita. Sapat na iyon. May luha sa mata ng aking anak. Umiyak din ako, ngunit pinigilan ko. Sa halip, mahigpit kong hinawakan ang kamay ng aking anak. Jico, tandaan mo, ang pawis na dumanak ng tapat ay hindi nakakahiya. Ang tunay na nakakatakot ay ang mamuhay na parang hayop sa balat ng tao. Huwag kang mamuhay ng ganoon. Tumango ang aking anak. Opo, nangangako ako. Mamumuhay ako ng tapat tulad ninyo, nanay. Ngumiti ako at tumingala sa langit. Ang araw ay maliwanag na sumisikat. Ang mga ibon ay umaawit at ang hangin ay banayad, isang mapayapang umaga. Naintindihan ko, ito ang gusto ko habang buhay. Hindi isang engrandeng bagay, kundi ang mamuhay ng ligtas at masaya kasama ang aking anak at apo. Iyon ang lahat ng gusto ko. Tumakbo ang apo ko at niyakap ang aking binti. Lola, gutom na po ako. Ngumiti ako at kinuha ang apo ko. Sige, ipagluluto kita ng masarap na pagkain. Anong gusto mo? Masayang sumagot ang apo ko. Gusto ko po lahat ng luto ni Lola. Hinawakan ko ang kamay ng aking anak at apo at nagtungo kami sa bahay. Sabi nila, sapagkat kung ano ang itinanim, iyon din ang aanihin. Ang mga itinanim ni Fia ay ang bunga na inani niya. Ako rin, inani ko ang bunga ng itinanim ko. Ang pagkakaiba ay, ako ay nagtanim ng tapat na pawis,
at si Fia ay nagtanim ng kasakiman at kasinungalingan. Ang resulta, tulad ng nakikita ninyo, ako ay nabubuhay sa mapayapang pagtanda kasama ang aking anak at apo, at si Fia ay bumalik sa buhay na hinamak niya. Iyan ang batas ng langit. Kahit gaano pa katuso ang isang tao, ang katotohanan ay lalabas din. Sana, ang kwento ngayon ay magbigay ng munting pag-asa sa inyong puso. Maraming magulang sa mundo na nagsasakripisyo ng tahimik para sa kanilang mga anak tulad ni Aling Corazon. Sa likod ng magaspang na kamay, kurbang likod at kulubot na mukha, may pag-ibig na hindi matatawaran. Ngayon, bakit hindi mo subukang magpasalamat sa iyong mga magulang? Ang isang salita na iyon ay magiging mas mahalagang regalo kaysa sa kahit ano para sa kanila. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, pakiclick ang like at subscribe. Ang inyong suporta ay nagbibigay sa akin ng lakas para gumawa ng mas magagandang kwento. Susunod, magdadala ako ng isang kwento na makakapagpaiyak sa inyo. Salamat sa panonood. Manatiling malusog at maging masaya ang inyong araw.